Aminin natin, ang ating mga nanay ay hindi perpekto. Amen? Though we love our mothers, we know they are not the most perfect person in the world. Kahit na minahal tayo, kahit na alam naman natin ginagawa nila yung the best nila, aminin natin hindi, nasasaktan tayo minsan ng ating mga ina. Ang tanong, bakit? Bago po kayo magalit sa inyong mga nanay, tanong mo muna bakit sila nakakasakit minsan. Tanong mo muna, unawain mo, bakit hindi sila perpekto. Kasi isipin niyo po ito ha, mga kapatid. Ang pagiging nanay, hindi yan pinasukan. Wala silang training bago sila maging nanay. Di po ba? Di kamukha sa ibang trabaho. Bago sila humawak, bago sila magtrabaho, pumasok sa isang kumpanya, tuturuan mo na sila. Pero walang training, walang education para sa mga pagiging nanay. Amen? It is also the only job that does not require any experience. Pansin niyo po yun? You learn by being on the job. Di kamukha din sa mga ibang trabaho with experience bago ka nila tanggapin. Pero ikaw gusto mo hindi, kailangan matuto ka habang nagiging nanay ka sa iyong pamilya. Amen? Yan din ang trabaho na walang bayad. Amen? Napakareklamador ng asawa mo, ng mga anak mo. Di man nila ma-realize yun. Di ka naman binabayaran. Amen? Naglalaba ka ng damit na hindi mo sinuot, naghuhugas ka ng pinggan na hindi mo kinainan, naglilinis ka ng basura na hindi mo namang kinalat, and then at the end of the day, anong bayad sa'yo? Pagbubuisit pa ng mga anak mo. Amen? O ba't tahimik yung mga nanay? Umiiyak na yata. And it is the only job that you cannot quit. Di ka mukha sa mga trabaho. Pag ayaw mo na, pwede ka na mag-resign. Pwede ka ba mag-resign sa pagiging nanay? Pwede kang umalis, pwede mo silang iwan, but you are still their mother. Nanay ka pa rin. Ina ka pa rin ng pamilya mo. Kahit nasawa ka na, kahit napagod ka na, kahit na ayaw mo na, hindi mo mapipigilan, hindi mo matitigilan ang pagiging ina. Masisisi ka ba kung ikaw ay magkakamali? Masisisi ka ba kung ikaw ay makakasakit sa kanila? Dahil napakahirap ng pagiging isang ina. Amen? So please, my dear husbands, my dear children, though you would say today you love your mothers, your wives, please say to them, you're sorry. Sabihan niyo mga nanay niyo, pasensya ka na. Amen? At nanay, sabihan niyo din naman po, yung mga asawa niyo, yung mga anak niyo, pasensya ka na. Minsan, yung napakahirap sabihin ng isang babae, hindi po ba? Yung salitang sorry. Bago mo marinig sa kanyang bibig, yung salitang sorry, ang sasabihin. Amen? Mauuna mo nang magrereklamo. Amen? Please, say you're sorry. Ang pagsasorry, hindi naman ibig sabihin nababawas ang iyong pagkatao Hindi po ba? Pag nagpapasorry ka, anong ibig sabihin? Mas mahalaga sa'yo yung relasyon kaysa sa pagiging ama. So mend your broken relationship. Because our relationship in our families are never perfect. Amen? And yet they can be healed by asking for forgiveness from one another. Madalas, pag ako po ay nagsasalita tungkol sa mga nanay, pag pinupuri ko po sila, pag pinapakita ko yung kanilang mga sakripisyo at pagmamahal, makakabasa po ako doon sa comment section, magsasalita, magsasabi, magsusulat, Father, di naman lahat ng mga nanay mabuti. Father, kung alam mo lang kung gaano ako sinaktan ng aking nanay. Totoo po, as I have said, no mother is perfect. Pero ang tanong, anong gagawin natin?
Kung hindi man perpekto ang ina, kung hindi ka man nakakaranas ng pagmamahal sa Kanya, anong mabuting balita? Ito po, we have the church as our mother. Tandaan niyo po yan. Kung hindi ka man makauwi sa iyong tahanan o naguguluhan kayo, nasasaktan ka sa inyong kabahayan, kapatid, bukas ang simbahan, yayakapin ka ng simbahan bilang isang ina. Kaya nga ang tawag natin sa simbahan ay ang inang simbahan, our mother church. The church is a welcoming place, nurturing, taking care of all people, most especially if you have sinned, if you have hurt, if you have made a mistake in your life. It doesn't matter. The church welcomes all. And why? Because inside of the church, there is Jesus. Sinong ating Panginoong Yesukristo? Jesus is our good shepherd.